Topic po natin, 12 bad habits sa paliligo na karamihan ng kababayan natin ginagawa. So, baka ginagawa nyo itong 12 bad habits, mas maganda siguro iwas or at least aware tayo. Baka hindi nyo alam nakasasama to. Tingnan natin kung ilan dito ang ginagawa nyo. Number 1, sobrang tagal maligo or mag-shower. Actually, ang payo ng mga dermatologist, yung oras or minuto na talagang nakababad ka sa tubig, nagsha-shower ka, ideally between 5 minutes to 10 minutes lang daw. Sabi mga 8 minutes lang. Hindi ko sinasabi hindi kayo magkuskus, di ba? Kung gusto niyo magkuskus, baka trabaho nyo, maduming lugar o mekaniko kayo, pwede naman kayo magsabon, di ba? Magsabon kayo nung parts na importante, kilikili, paa, di ba? Pero yung shower na nakababad ka sa tubig, ideally, mga 8 minutes lang. Kasi pag mas matagal, gawin mo 15 minutes, 20 minutes, unang-una, sayang ang tubig. Pangalawa, magdadry ang balat mo. Okay? Masyadong matagal, nagdadry yung balat, mangangati, pati mamaya magka-crack na yung skin, masisira yung balat natin. Hindi rin maganda, kukulubot na at pwede magkaroon ng bacterial infection. So, not too long din ang shower. Number 2 bad habit, mali ang sabon. Okay? May kilala ako. Wala siyang pang shampoo, 'di ba? Tayo ng bata tayo, 'di ba? Yung sabon ginagamit natin sa buhok. Mali po, 'di ba? Ang sabon para sa katawan, sa buhok shampoo. Yung iba, yung sabon na yun ang ginagamit sa buhok, hindi po bagay, hindi po tama yung pH. Mali yun. Yung iba naman, yung sabon, baka sabon panlaba. Alam ko yung iba gusto sabon panlaba, ginagamit sa katawan o sa muka, mali din yun. Wrong soap yun. Masyado matapang yun, panglaba lang yun, hindi pang muka. Baka magasgas yung muka mo, maglabas yung pula-pula. So, iwas sa maling sabon. Yung sabon na masyado maraming perfume, yung masyado mababango. Diba? Masyado mababangong sabon, nakaka-irritate din Kaya kung may problema kayo, maraming mga breakout sa mukha, kung masyadong mabango, may perfume, ay baka very strong scent, baka hindi rin maganda. Kung may sensitive skin ka o may allergy ka. Number 3, pagdating sa antibacterial soap. Diba? Sikat na sikat yung mga antibacterial soap. Actually, may lugar yung antibacterial soap, pero para sa akin, depende. Actually, sa akin, gumamit ako ng antibacterial soap dati. Nung nagkaroon ako ng mga pula-pula meron ako dito sa hita ko ng mga pula-pula. Actually, ano yun, parang folliculitis Diba? Parang may konting infection yun. Parang maliliit na pimple. Tapos nung gumamit ako ng antibacterial soap, I think for 2 months, 3 months, maganda na wala. Pero ang problema lang sa antibacterial soap, hindi rin pwede masyado matagal kasi may pag-aaral, baka mapatay mo lahat ng mga bakterya sa katawan. Kasi kailangan may konting bakterya din, may good bacteria Pag lagi ka nag-antibacterial soap, ang paniniwala, baka matanggal lahat ng bakterya, yung good bacteria matanggal, tapos yung bad bacteria dadami. Pwede pa maging resistant sa antibiotic. Kasi may antibiotic yun May halong antibiotic yung antibacterial soap. Tsaka yung antibacterial soap, pangkatawan lang usually. Hindi sa mukha kasi matapang siya Mas matapang siya. So, antibacterial soap, depende sa kondisyon, kung may infection ka ba. Pero pag sensitive skin, baka hindi pwede. Kung may eczema, baka ma-irritate ang balat mo. Okay? Ayoko magbanggit ng brand pero ako kasi ang ginagamit ko yung face ko kasi dry dry siya. Paano ko ba explain? Wala tayong na-advertise kasi ang binibili ko naman iba-iba minsan Tender Care, minsan Ivory, minsan Dove, halo-halo, iba-iba. Ivory, gusto ko sana siya walang amoy,
Kaya lang nakaka-dry. Kaya pag ivory na gamit ko sa mukha, dito nagda-dry ako dito masyado. Ang pinaka-oily na nakikita ko yung Dove. Maraming Dove na oily. Parang very oily siya. Kaya yung Dove lang ginagamit ko sa mukha kasi lagi ako nagda-dry. Pag umiedad, mas dry tayo. Tandaan niyo, mas matanda, mas dry. Mas bata, mas oily ka. Kaya bata nga, mas malakas yung body odor. Mas matanda, less body odor na eh. So, yun lang po yung mga ano natin. Okay, wala tayong na-advertise. Piliin nyo na lang yung babagay sa inyo. Number 4, bad habits. Baka ginagawa nyo yung sobrang hilod. Like yung nanay ko, nung nabubuhay siya, hilod. Alam niyo yung mga matatanda, mahilig sa hilod. Ngayon, kung meron ka, like ito, meron ako dito, di ba? Dito sa siko natin, may maitim, di ba? Kasi lagi tayo nakaganyan eh. Nakapatong dito, di ba? Pag ibang tao, lalo na pag mga matatanda, nakakita sila ng maitim na ganito, ang gagawin nila, kukuha sila ng hilod, kukuha sila ng bato o lufa, lalo nila kukuskusin. Bawal na bawal yun. Magagalit ang dermatologist. Okay? Kasi bawal ang mga K. Basta meron ka ng pangingitim, meron ka ng pangangapal, bawal ang K. Ano ang K? Bawal kuskusin, bawal kutkutin, bawal kamutin, kalkalin, lahat ng K bawal gawin. Kasi pag ganyan irritated siya, lalo mong kukuskusin, lalo siya mangingitim. Pag tinuloy mo pa kuskus, magsusugat na yan, magdudugo na yan, kakapal yung balat, kakapal na yan, magkakaliw yan, dugo yan ng dugo. Tawag yan neurodermatitis. Kaya may tao yung actually, ito medyo may pagka-mental health problem yun, yung kamot ng kamot. Medyo, ano yun, stress or depression. Yung bata, natutulog, kamot ng kamot. Kaya pagising, sugat na sugat. Tapos pag nagsugat siya, ang kati-kati niya. Kasi sinugat mo eh. Pag makati siya, lalo mong kakamutin, lalo siyang masusugat. Titigil ka lang pag dumugo na siya, neurodermatitis yun. Ibig sabihin nun, sarili mong kamot, kaya bawal nga kutkutin yung mga maiitim. Gusto mo hugasan mo lang, linisin mo lang. Less galaw, mas maganda. Kailan pwede maghilod? Siguro, baka iba yung sa paa, kung may kalyo, o talagang, talagang madumi, di ba? Doon lang sa mga important part siguro. Di ba? Pero basically, kung wala naman dumikit na dumi sa inyo, baka hindi naman kailangan talaga maghilod, maglufa. Pwede naman tuwalya na lang o bimpo. Okay, huwag yung matatapang na scrub. Number 5 tip. Ito, cold o hot water. Ito issue, di ba? Ngayon, sa number 5, hindi maganda yung sobrang init, di ba? Pag sobrang init yung tubig mo, mapapasok ka, madadry ka talaga, mamumula ka. Sobrang lamig, hindi rin maganda. Kasi, actually, ito may hindi naman controversy, may kanya-kanya to. Pag gusto mo cold water, may benefits, may pro and con ng cold water. Ang cold water, kung bata ka pa, okay. Cold water, pampagising, sa umaga, cold water, papasok ka. Mga atleta, after mga workout ng mga young athletes, cold water, kaya nila yan. Kung may mga sugat-sugat ka, nangangati, maganda cold water. Pero, kung matanda ka na, yung cold water, medyo matindi sa immune system mo. Parang hindi ka ready. Kasi gusto ng katawan mo 37 degrees. Tapos malamig, manginginig ka eh. Bata, okay lang manginig. Diba? More metabolism. Sabi nga nila, nakakapayat yung maliligo ng malamig kasi manginginig ka. Pero kung matanda na, mahina na, may sakit ka pa, yung cold water, baka hindi mo nakakayanin. Mas maganda na yung lukewarm, maligamgam na tubig, tamang-tamang init. Okay, so dapat sakto lang yung init. Tapos, mga 5 to 10 minutes lang. Ngayon, pag mainit na ang ligo mo, kung matatapos ka na, natanggal mo na lahat ng sabon, sa buhok, sa baro, sa katawan, pwede mo naman ilamig yung dulo. Yung sa dulo na sa ending, medyo cold, pwede rin. Parang panglinis lang. Pwede yon. Number 6, na bawal gawin. Ito, kasalanan natin to lahat.
Huwag masyado magsasabon sa mga parte na hindi na dapat sinasabon. Ano yung mga parte hindi sinasabon na dapat? Yung mga private parts to. Okay? Sa babae, sa maselan parte, sa puwerta, kahit sa lalaki, sa maselan parte. Hindi mo kailangan, kasi very sensitive ang skin ng lalaki, babae doon sa private part. Masyadong manipis. Tapos, ang sabon mo, ang tapang-tapang, kukuskusin mo, hindi po pwede. Lalo ma-irritate yung puwerta sa babae o sa lalaki. Yung private part din ng lalaki, pwede mamula, ma-irritate, baka lalo nga magkaroon ng discharge. Sa babae nga, nagkakos ng bacterial vaginosis pag masyado mo actually, tubig lang eh. Kung gusto mo konting sabon, dapat malabnaw na malabnaw. Okay? Ang magandang sinasabon itong parts. Anong parte ba ng katawan yung maamoy talaga? Yung kilikili, maamoy. Diba? Iba kasi yung sweat glands ng kilikili. Yung kilikili talaga, iba yung lumalabas na amoy. Yung pwede mo sabunin. Singit, sa singit, sa balat, pwede rin. Sa paa, nangangamoy din yung paa natin, sa daliri ng paa. Yun ang mga sinasabon na parts. Actually, sa leeg, di naman gano'n dapat nangangamoy. More kilikili, singit, paa, yun talaga maaamoy na parts. Number 7, ito, pagdating sa shampoo, meron, ito, pagkakamali ko. Yung ibang tipid-tipid mag-shampoo, di ba? Di ba? Pag sobra tipid, bali wala eh. Pag magsha-shampoo naman, hindi pwede sobrang konti, pero ako minsan, sobra daming shampoo. Di ba? Minsan, pagbuhos mo, napaparami. So, pag sobrang daming shampoo, hindi rin maganda. Okay? Ma-over ka sa shampoo. May strip mo yung natural oil ng hair, magdadry ang buhok mo pag sinobrahan mo sa shampoo. Sakto lang. Tapos, bago ka maglagay ng shampoo, ituturo ng dermatologist, dapat basang-basang-basa ang buhok mo. Totally basang-basa. Okay? Pati katawan mo pala, bago ka magsabon sa katawan, basang-basa bago mo. Hindi ka pwede yung tuyo ka pa, tapos magsasabon ka. O tuyo yung buhok, isa-shampoo mo, hindi pwede. Dapat basang-basa para mag-lather siya. Okay? Common sense naman. Tapos yung shampoo, tama lang. Tapos, number 8, ito, secret natin para hindi malagas yung buhok. Pag nagkukuskus ng ulo, pwedeng ganun-ganun lang, dampi-dampi lang. Okay? Bawal yung ginaganon. Di ba? Pag bata tayo, gusto natin ginaganon. O minsan sa mga hairdresser o sa mga, di ba? Pag nag-shampoo sila, kinukuskus. Pag kinuskus yan, tingnan nyo, lagas lahat ng buhok. Malalagas. Ang buhok natin, kailan humihina ang buhok? Pagbasa ang buhok, mahina ang buhok. So, pagbasa ang buhok, kinuskus mo pa, tanggal yan. Bukod sa basa ang buhok, tumatanda tayo. Pag tayo, edad 50, 40, 50, 60, anong mangyayari sa buhok natin? Manipis. Dati, ang buhok ko, pag nahulog, ang kapal eh. Kapal ng buhok ko dati. Parang ang laki ng strands. Pero pag tumatanda ka, tingnan mo yung buhok mo, ba't ang nipis na? So, pag tumatanda, ang buhok numinipis, ang buhok mas mahina, ang kapit na sa anit natin, mas mabilis malagas. So, pag shampoo, huwag masyadong kuskus. Diba? Ganun-ganun lang, konti lang. Okay? Tapos, pag idadry mo, tapos kailangan tuyo-tuyo, diba? So, tubig lang. Minsan nga, hindi ko nga ginagawan direct eh. May mga shower na sobrang lakas. Yung sobrang lakas, ang sakit sa balat, pati sa buhok, hindi rin maganda. Tapos, pag tinutuyo na yung buhok, huwag din yung ginaganon. Dampi-dampi lang. Dampi-dampi. Ganun-ganun lang. Dampi-dampi. Para hindi malagas ang buhok. Isa pang tip, dagdag ko pa sa inyo. Diba? Number 8 yun. Don't scrub to, Yung mga ibang babae, may tinatali sa buhok. Diba? Yung tinatali. Huwag sobrang sikip. Yung pagkaligo, nilalagyan nila ng towel dito. Pag sobrang sikip, hindi rin maganda. Napupul yung buhok. Malalagas din yung buhok. Number 9 tip,
na bawal pag maliligo, dapat may konting hangin. Ito para sa mga elderly. Nanay ko na stroke sa CR eh. Oo. Kasi banyo mainit, 'di ba? Mainit eh. Banyo sarado, walang hangin, 'di ba? Mainit na, walang hangin pa, tapos nagbubuhos ka pa, tapos may edad ka na, may high blood ka, marami na aksidente sa banyo. Kaya dapat may hangin. Kung sobrang init nga sa Pilipinas, pwede nga may aircon eh. Or may electric fan o bukas yung bintana. Diba? Ako nga, minsan sa may edad, tingin ko pag may edad, wag na lang ilak eh. Wag na lang ilak. Kasi baka may mangyari, matumba eh. Baka matumba yung tao, hindi makapasok, lalo na kung matanda naman, sino bang titingin ba? So, need ventilation. Tapos sa CR number 9, gusto ko pa may silya, lalo na kung may edad na. Kasi pag nagsha-shampoo ka, tumama sa mata, baka matumba, daming aksidente. Number 10, very important, lagi ako may grab bar. Lahat ng banyo, yung bar, kala nyo baliwala, pero hawakan yun eh. Hawakan. Tapos yung floor, wag basa, ang dami natutumba sa CR. Sobra dami natutumba. Minsan pa kami nakokuryente sa mga heater. Yung heater, minsan nakokuryente pa sila. Delikado. Wag magdadala ng mga electronic equipment, cellphone, charger, laptop. Ako, pumunta sa tubig, makuryente kayo, patay tayo dyan. Diba? Common sense. Mga electrical, wag na doon. Ilayo mo yung music mo, wag doon sa banyo. Number 11, hygiene to. Yung mga basang towel, basang baro, wag ilalagay sa banyo. Kasi mag-aamag yan. Kailangan hinuhugasan ang towel. Diyan nag-i-infection. Kaya nag-aalipong jack itch, pati sa singit, nangangati-ngati, athlete's foot, nagkakaroon ng kulugo, warts, dahil madumi. And number 10, kailangan nililinis yung banyo from time to time. Yung shower curtain, marami daw bacteria sa shower curtain, sa inidoro, tapos pati yung shower head. Yan ang mga kailangan nililinis. So ito, hindi natin ginagawa to, di ba? Ito mga 12 na maling gawain kadalasan, kahit ako, minsan nakakaligtaan natin. Final tips, meron ako 8 tips ano dapat gawin habang naliligo. Number 1, syempre, maligam-gam na tubig. Number 2, kailangan mag-moisturizer afterwards. Okay, moisturizer. Kahit ano lang moisturizer, kahit mura lang. Ako nga, minsan nga, yung pinaka-lotion, pwede rin naman sa mukha eh. Diba? Ako nagtitipid. Number 3, kailangan pag magtutuyo ng tubig, kailangan tuyong-tuyo ka. Wala na natitirang sabon at magtutuyo pala maigi. Ito, very important. Minsan naligo ka na, after 1 hour may body odor ka. Bakit? Hindi mo tinuyo yung kilikili, di ba? So, dapat tuyong-tuyo ang kilikili, tuyong-tuyo ang singit. Singit lagi hindi natutuyo. Pati yung daliri sa paa, tuyong-tuyo. Kasi pag hindi yan tuyo, nagsuot ka ng baro, after 3-4 hours, basa yan, mangangamoy yan, papasok na yung fungus, bacteria, ayan, mag-i-infection din. Ituyo mo maigi. Okay? Shampoo, number 5, bathroom well ventilated. Number 6, dapat hindi madadapa. Number 7, ano lang, dry pat lang, lalo na huwag masyado magkukuskus, tapos moisturizer afterwards. Okay? Sana po nakatulong tong video natin. Sa tamang paliligo, may nagtatanong din, ano daw uunahin, ulo, paa. Nasa sa inyo, pero usually, shoulder naman una pababa eh. Ako, hinuhuli ko yung sa buhok, pati sa mukha. May nagtatanong din, pwede ba maligo 2 times in a day? Medyo sobra ang 2 times. Dapat 1 time lang siguro. Pag dalawa, baka ma-dry masyado. At may nagtatanong din kung masama ba maligo sa gabi. Yan, controversial. Baka daw ma-wet lungs, ma-pulmonya, ma-arthritis sa gabi, ma-anemic. Wala pong katotohanan yun. Not true. Tingnan nyo naman yung sa ibang bansa, lahat sila sa gabi naliligo. Diba? Ako, lagi ako sa gabi naliligo, buong buhay ko sa gabi. Bakit?
Eh sa Maynila, ang dumi-dumi dumi-dumi tayo sa buong araw eh, di ba? Pag naligo ka sa gabi, lalo na warm water, mas masarap ang tulog. Mas maganda circulation. Mas relax ka sa gabi, di ba? Tsaka pag malinis ka sa gabi, lalo na yung buhok mo, hindi ka magkakatigyawat. Kasi hihiga ka na, biro mo, yung buhok mo, nandiyan ka sa kali buong araw, mahihiga ka na madumi ang buhok. Di yung unan mo, ang dumi. So pag ang dumi ng unan mo, ang dumi ng kumot mo, tapos iikot-ikot ka natutulog, yung dumi ng buhok pumunta sa unan, pag ganyan mo, pupunta sa mukha mo, magkakatigyawat ka. Okay? So mas maganda maligo sa gabi. Para doon sa sanay sa maligo sa gabi. Pwede ba maligo pagkatapos mag-exercise? Diba? Baka daw mapasma. Okay? May pasma, walang medical term. Pero, para sa akin, wala namang masama kung bagong pagod ka, pawis ka. Pwede naman maghintay ng mga 30 minutes. Diba? Pahinga mo muna. Relax ka muna. Galing ka sa init. Diba? Relax muna. Relax ka muna 20-30 minutes. Tanggalin mo muna sapatos, medyas mo. Pag relax ka na, okay na blood pressure mo, kalmado ka na, tsaka ka maligo. Wala naman masama doon eh. Para sigurado tayong safe. Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating kababayan. God bless.